Madaling araw pa lang ay nakapaghanda na kami. Mga bandang alas 7 ng umaga ay dito na kami nag-almusal sa Sipukot, Camarines Sur. Alas 2 ng hapon nang makarating kami ng Atimonan Road na dating kilala bilang Bitukang Manok. Kilala din ngayon na Eme Road. Palagi kaming nagpapahinga dito bago ituloy ang aming 14 hours na biyahe. Nataon na ang daming mga unggoy na nagsipaglabasan ng araw na iyon. Sanay na sanay at hindi ito takot sa mga tao. Sobra kaming nawili na pagmasdan ang mga ito. Mga bandang alas 8 ng gabi ay naabutan na kami ng mahabang traffic. Kinaumagahan ay nagpahinga kami buong maghapon dahil sa sobrang pagod. Inabot kasi ng 16 hours yung biyahe namin dahil sa traffic. Mga bandang alas 4 ng hapon na magkayayaan ang mga kasama namin na umakyat sa Pamitinan Protected Landscape. Masaya kaming nag-explore sa mga kuweba dito, picture-picture sa mga breathtaking na spot. Tampisaw na rin sa Wawa Dam dahil nasa ibabang bahagi lang ito ng bundok. Maingat naming binagtas ang mga naglalakihang bato patungo dito. Nakakawili pagmasdan ang tubig pababa at ang lagaslas nito. Mga bandang alas 6 ng hapon ay dimiretso na kami ng McKinley para sunduin ang aking pamangkin na nagtatrabaho dito. Hindi rin namin pinalampas na makapagsimba sa Our Lady of Peace in Good Voyage dito sa Antipolo. Nang sumunod na araw ay nagkayayaan kami na magtungo sa sinasabing happiest place in Cavite. Dito kami sa Torres Farm Hotel and Resort. Ay kulang yung isang buong araw na malibot namin ito. Sa lugar na ito ay parang nalibot mo na ang buong mundo dahil nandito ang halos 39 world attraction tulad ng Windmill ng Netherlands, Old Greece Temple ng Greece, Sydney Opera House ng Australia, Big Ben ng London, Leaning Tower of Pisa ng Italy, Christ the Redeemer ng Brazil, Way of the Cross ng Jerusalem at madami pang iba. Nang sumunod na araw ay naimbitahan kami na mag-harvest sa farm ng pinya sa Tagaytay. Gusto ko nga ang a day at the farm kaysa maglibot sa mga mall. Gustong gusto ko ang mga farm dito sa Tagaytay dahil parang wala ka nang hahanapin pa. Harvest all you can and bring all you can kami dito. Walang pinalampas ang mga kasama ko, pati manok at pabo ay dinala pa. Nang mga sumunod na araw ay naglibot kami sa mga simbahan, parang advance visita iglesia. Isa sa mga pinuntahan namin ang La Naval Church, Nuestra Señora de Aranzazu Church at ang Manila Cathedral sa Intramuros. Naglibot na rin kami dito sa pinakabagong museum, ang Centro de Turismo Intramuros. Nabisita at nakapagsimba rin kami sa pinakamalaking statue ni Mama Mary sa Pagkilatan, Batangas dito sa Monte Maria Shrine. Sa pakay namin dito ang sinasabing pinakaunang glass walkway ng Pilipinas o ang binansagan na Miracle Walk. Maganda ang ganitong mga uninterrupted vacation dahil nabibigyan din namin ng quality time sa loob ng isang taon ang aming mga pamilya, lalo na ang aming mga sarili.